Maliwanag ang buong paligid ng mansyon ni Don Ramon, dahil sa mga taong nagkakasiyahan doon. Naroon lahat ng mga tauhan nila sa planta at sa hasyenda. Pinasadya talaga iyon ng matandang Cervantes, para sa pagsalubong sa pagbabalik bayan ng binatang si Clyde. Puno ng iba-iba at masasarap na pagkain ang mga nakahelerang lamesa roon. Ganon din ang mga inumin na binili pa ng Don Ramon galing ng Maynila. Magsaya kayo at huwag kayong mahihiya. Para sa inyo ang lahat ng ito, masayang pag-aanunsyo ng Don sa kanyang mga tauhan. Maraming salamat po Don Ramon. Maging sayo Senyor ito Clyde, muli ay ikinalulugod po namin na makita kang muli, at makasama rito sa Santa Isabela, anang isang lalaki na may edad na. Isang tango na may kasamang ngiti naman ang ibinigay na tugon ni Clyde rito, bago nagpaalam sa kanilang mga bisita, at sumunod sa matandang Cervantes. Bakit hindi na lang kayo magpahinga sa kwarto ninyo? Ako na lang ang bahala sa mga tauhan natin sa labas, anang binata nang makapasok na sila sa malawak na library. Umupo sa isang swivel chair na nasa tapat ng lamesa ang matanda, habang nananatili pa ring nakatayo sa harapan nito ang binata. Magpapahinga na rin ako maya-maya lang. I just want to talk to you, iho, anito pagkuay may kinuha itong brown envelope, mula sa drawer ng lamesa. Here, aniya. Kunot-noo namang naglakad ang binata palapit sa lamesa ni Don Ramon. What is this? A private island, saad nito na siyang mas lalong nagpakunot ng noo ni Clyde. Kinuha ng binata ang papel na nasa loob ng envelope, at binasa iyon. Oo nga, isa iyong titulo ng pribadong isla sa Hawaii. Kalakip din doon kung magkano nagkakahalaga ang isla na yun, maging ang 2 yate na halatang nagkakahalaga rin ng milyon. I know, you've been dreaming that kind of island, noon pa man. How did you know? Nagtataka pa ring tanong nito sa matanda. Natawa naman ng pagakang huli, pagkuay muli itong may inilapag sa ibabaw ng lamesa. Isa itong susi. Hindi niya alam kung para saan ang susi na iyon. You know me iho. Walang bagay dito sa Santa Isabela na hindi ko nalalaman. Lalo na at nasa poder kita. Noon pa man ay yan na ang pangarap mong buhay, hindi ba? Ang tumira sa isang tahimik na isla. Magkaroon ng sarili mong yate. Mag-alaga ng kabayo na siyang maglilibot sa iyo sa buong isla na pag-aari mo. Correct me if I'm wrong my son, saad pa nito. Tama, bata pa man siya ay yun na ang kanyang ideya sa buhay na gusto niya. Ang mamuhay malayo sa napakaingay na syudad. Sawa na siguro siya sa maingay.at maraming tao ang nakikita sa paligid niya. Noon pa niya balak na bumili ng isla para sa sarili niya. Ngunit hindi naman ganun kadaling humanap ng malaking pera, para ipangbili niya nyon. Siguro kailangan niya pang mag-ipon, para mabili ang isla na nakita niya noon sa Spain. Then, why are you giving this to me? Muli ay tanong niya sa matanda. Para hindi mo tanggihan ang hihingiin ko sa iyong pabor, anang Don Ramon sa binata. Mabilis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Clyde, pagkuay pinakatitigan ng mataman ang matanda. What is it? I want you to marry my daughter Clyde, walang pag-aalinlangan na saad nito. Halos matupi pa ang mga tuhod ni Clyde, dala sa pagkabigla sa mga itinura nito sa kanya. Jesus! Nagbibiro ba ang matandang ito sa kanya? Who would ever thought na pauuwiin siya nito galing Spain, para lamang hilingin sa kanya na pakasalan niya ang nag-iisang anak nito? This is crazy. Why on earth na siya pa ang napili ni Don Ramon? Alam naman nito na simula pa lamang ayaw na ni Luciana sa kanya. You're kidding right? Tanong ni Clyde sa seryosong matanda. Do I look like I'm kidding iho? Sa halip ay balik na tanong nito sa kanya. Muling napabuga ng malalim na buntong hininga ang binata, pagkuay ginulo nito ang sariling buhok, at umupo sa silyang nasa gilid ng lamesa ng Don. Matanda na ako, Clyde. Hindi ko alam kung itatagal ko sa mundong ito. Ayoko naman na iwanan ang anak ko na mag-isa. But why me? Alam mo naman na galit sa akin si Luciana, giit pa nito. I know. But I don't care. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay, iho. Maging sa kapakanan ng anak ko. Please, huwag mo akong bibiguin sa kahilingan ko sa'yo. Alam kong magiging okay din kayo ni Luciana, anito. I don't think so, Don Ramon. Hindi ako sigurado kung makakaya ko bang pakiharapan muli ang anak ninyo.
Abot langit ang galit sa akin ni Luciana, alam niyo yun, aniya at napapailing na lamang si Clyde. I trusted you son. Ikaw lamang ang alam kung kayang pakisamahan ang ugali niya, saad pa nito. Take this and I don't need that Don Ramon. Kaya kung bumili ng sarili kong isla gamit ang pera na pinagpaguran ko, aniya at mabilis na itinulak pabalik sa tapat ng Don ang envelope. At ayoko na muling mapagbintangan ni Luciana na isa akong magnanakaw sa mga ari-arian mo. Dagdag ng kanyang isipan. Where is she? Pagkway tanong niya rito. Umaga pa lang ay naggayak na si Luciana para magtungo sa ilog. Kasama ang kanyang alaga na si Grizzly. Kailangan niyang maglaba ng kanyang mga damit ngayon, dahil panigurado mamaya hindi niya na magagawa yun, dahil nag-aya siya kay Valerie na pumunta sa Karatig Bayan. Nagtampisaw muna siya sa malamig na tubig sa ilog, bago sinimulan ang paglalaban niya. Saktong patapos na siya nang dumating ang kanyang nanay Amelia. Ipinasabay niyo na lang po sana sa akin kanina yang labahin ninyo Nanay Amelia. Nagpagod pa po kayo papunta rito, anang dalaga sa matanda. Ayos lang ineng. Kaya ko naman maglakad ng malayo at maglaba, turan nito. Hala, at tapusin mo na yan. Para makabalik ka na sa bahay. Gising na si Valerie at hinihintay ka. Luluwas daw kayo. Oho Nanay Amelia, may bibilhin lang po ako sa bayan, nakangiting sagot niya sa matanda. Mauuna na po ako sa inyo, palam niya rito, tsaka ipinatong sa ulo niya ang batya, na puno ng damit niya. Pagdating niya sa bahay nila, mabilis niyang isinampe ang mga nilaban niya, bago nagbihis ng tuyong damit, at inaya na rin ang kaibigan na gumayak papaluwas sa Karatig Bayan. Ano ba kasi ang bibilhin mo Luciana? Nababagot na tanong ni Valerie, habang tinatahak nila ang makitid at madamong daanan. Ice cream? Aniya na malawak ang ngiti sa mga labi, nang balingan niya ng tingin ang kaibigan. Agad na lumiwanag ang mukha ng huli, at nagmamadaling lumapit sa kanya. Talaga, bibili ka ng ice cream? Ulit pang tanong nito. Mabilis naman siyang tumungo sa kaibigan. Hindi ba't gusto mo yun? Oo, paborito ko yun eh. Yehey. Anito na napapapalakpak pa ang mga palad. Pero maya-maya ay agad din itong natigilan, at tumingin sa kanya ng seryoso. May pera ka ba? Saan ka naman kumuha ng ipangbibili mo ng ice cream? Wala ka bang tiwala sa akin? Sa halip ay balik na tanong niya sa kaibigan. Oo na, naniniwala na ako sa'yo, napipilitang saad nito. Halos 3 oras din silang naglakad, bago narating ang pinakamalapit na Karatig Bayan nila. Pareho pa sila amoy araw at amoy pawis. Buti na nga lang at may baon si Luciana na pamalit. Dumiretso agad sila sa isang karinderya, at nakigamit ng banyo, upang magbihis. Ganon na rin si Valerie na pinahiram niya ng kanyang damit. Ano pa ba ang aasahan niya sa kanyang kaibigan? Hindi nga ito marunong maligo. Para naman sinasabi mong mabaho na ako Luciana, kunot ang noo na saad ni Valerie sa kanya, matapos na iabot niya rito ang isang pares ng damit. Natawa naman ng pagak ang dalaga dahil sa tinuran nito. Wala akong sinabi na mabaho ka, aniya, at wala rin akong sinabi pa mabango ka, pahabol pang saad nito. Grabe ka, kakahilamos ko nga lang kanina. Napilitan pa ako ng dahil sayo. At mukhang dapat pa akong magpasalamat sayo, dahil napilitan kang maghilamos ng dahil sa akin. Ganun ba yun? Ewan ko sayo. Tara na nga at naglalaway na ako sa ice cream na yan, anito nang matapos magbihis, at isilid ang damit nila sa bag na dala ni Luciana. Naglibot-libot sila sa bayan, para magtingin-tingin ng mga damit, at ibang gamit na gusto nilang bilhin. Naisip kasi ng dalaga, tutal at malapit na rin ang kanyang kaarawan, bibili siya ng bagong damit niya. Hanggang sa matapat sila sa isang pamilihan ng mga appliances. Agad na nakaramdam ng lungkot ang dalaga, nang mula sa screen ng malaking TV ay nakadisplay doon ang mukha ng kanyang ama. Hindi niya namalayan ang mabilis na pagtulo ng kanyang mga luha sa mata. Ilang taon na nga ba mula noong huli niyang makita at makasama ang kanyang ama, dahil sa matinding galit noon na kanyang naramdaman. Hindi niya man lang naisip ang kalagayan ng kanyang ama noong umalis siya. Kumusta na kaya ito? Sa loob ng mahabang taon na pagkakawali sa matandang Cervantes.ni minsan hindi na siya nag-abalang dalawin ito sa kanilang mansion. O magtanong man lang tungkol sa matanda. Malamang na masaya ito dahil kasama nito ang lalaking mas anak pa ang turing kaysa sa kanya.
Ni hindi nga nagawa ng kanyang ama na hanapin siya, upang pabalikan sa kanila. Iyon ang isang bagay na labis na ikinalulungkot ng dalaga. Luciana, tawag sa kanya ni Valerie maya-maya. Agad na pinunasan ng dalaga ang kanyang pisngi, pagkway mabilis na naglakad palayo sa tindahan na yun. Luciana, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ng kaibigan, habang nakasunod ito sa kanya. Okay lang ako, aniya. Tara at bumili na tayo ng ice cream, saad nito at hinela na ang braso ni Valerie, upang magtungo sa isang grocery store. Nakahiga sa damuhan si Luciana, habang nakatitig sa malawak na kalangitan, at sa mga kumikinang na mga bituin. Magmula nang makauwi sila kanina ng kanyang kaibigan, hindi na mawala-wala sa kanyang isipan ang kanyang ama. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang hitsura nito. Matanda na nga talaga ang kanyang papa. Malaki na rin ang ipinagbago ng hitsura nito. I missed you so much. Bulong ni Luciana sa hangin, kasabay ng muling pagbalong ng mga luha sa kanyang mga mata. 10 years ago. Luciana hiha. Come on. Wala ka pa rin bang balak na kausapin ako? Tanong sa kanya ng kanyang papa, habang nakatayo ito sa gilid ng kanyang kama. Imbes na harapin ito at kausapin, mabilis na nagtalukbong ng kanyang kumot ang dalagita. Wala siyang balak na pakinggan ang mga sasabihin nito sa kanya. Malamang na magsisinungaling na naman sa kanya ang kanyang papa, at mas kakampihan pa nito si Clyde. Princess, bakit mo ba ipinahiya si Clyde kanina sa mga tauhan natin? Hindi mo dapat ginawa yun, sabi niya na nga ba eh. Si Clyde na naman ang tama, at siya na naman ang mali sa mata ng kanyang ama. I don't want to hear anything about him. Just leave me alone, galit na saad niya sa kanyang ama. Napapikit na lamang ng mariin ang Don Ramon, pagkway nagpakawala ng malalim na buntong hininga. You should say sorry to him first thing in the morning. Hindi ganong ugali ang dapat na ipinapakita mo sa kanya. Clyde is now part of the family. No, he's not. Kahit kailan hindi ko matatanggap na maging parte siya ng pamilya. He ruined my life, Papa. He took everything away from me. Sigaw ng dalagita habang umiiyak ito sa ilalim ng kanyang kumot. Paano niya ba ipapaintindi sa kanyang anak, na mali ang lahat ng iniisip nito sa binata? Hindi niya inampon si Clyde para ipamigay dito lahat ng mayroon ang kanilang pamilya. Luciana can't understand his situation. Tumatanda na ang Don, at habang tumatagal ay lalo niyang nararamdaman ang panghihina ng kanyang katawan, dahil sa kanyang sakit. That's why he needs to train Clyde how to handle his business. Dahil ito lamang ang kanyang maaasahan pagdating ng araw. Luciana, please. I want to be alone, Papa. Mahinang sambit nito habang humihikbi pa. Wala ngang nagawa ang matanda, kundi pabayaan ang kanyang dalagita. Alam niyang lilipas din ang sama ng loob nito sa kanya, maging kay Clyde. That was Don Ramon's expectation. Pero mali pala ito, dahil habang tumatagal, mas lalong lumalayo sa kanya ang loob ng kanyang yunakahiha. Are you happy? Sarkastikong tanong ni Luciana kay Clyde, habang magkaharap sila sa hapag, kasama ang kanyang ama. Napatingin naman sa gawin ng Don ang binata, pagkway muling binalingan ng tingin ang dalagita. What do you mean? Don't play so innocent, Clyde. Why don't you just leave the mansion and forget everything about my dads? Luciana, mariing sambit ng Don Ramon, na siyang nagpatigil sa iba pang nais nitong sabihin sa binata. Enough! Nasa harap tayo ng pagkain. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, na walang kinalaman si Clyde sa lahat ng ibinibintang mo sa kanya? Don't give me headache, Princess, galit na saad nito sa anak. Pero sa halip na tumigil ang dalagita, at pakinggan ang kanyang ama. Ngumiti pa ito ng nakakaloko sa binata. See, this is all because of you. Kung sana hindi ka dumating sa buhay namin, masaya sana kami ng Papa. You thief, aniya at matiim na titig ang ipinukol sa binata, pagkway padabog na tumayo sa kanyang upuan, at walang palem na lumabas ng kusina, para magtungo sa kanyang kwarto. Don't mind her, Clyde, she's just a kid who can't understand my situation. Sorry, mabilis na saad ng matanda sa binata. Napatango naman ito bilang tugon. Naiintindihan ko ho siya, Don Ramon. You don't need to say sorry. Ilang beses din na sinubukan ni Clyde na lumapit sa dalagita, upang magpaliwanag sa maling interpretasyon at mga paratang nito sa kanya.
Ngunit lagi siyang nabibigo. Lagi siyang inuunahan ng mga akusasyon nito. Isang araw ay siya muli ang sumundo sa anak ni Don Ramon sa eskwelahan nito. Tawagin mo ang driver ko, at hindi ako sasama sa iyo pauwi, anito. Nasa ospital pa rin ang driver mo, dahil kakapanganak lang ng asawa niya. So, you don't have any choice, kundi ang sumama sa akin pauwi, Luciana. Huwag nang matigas ang ulo, saad ni Clyde sa mata-ray na dalagita. Ngunit sa halip na tumalima ito, para lamulan na rin sa kanyang sasakyan, ay mabilis itong naglakad papalayo sa kanya. Where do you think you're going? Tanong ni Clyde nang matigilan siya sa pagsakay sa kanyang kotse. Uuwi. Maglalakad ako pauwi. Ayoko kitang kasama sa iisang sasakyan. Go, leave me alone. Nakataas ang kilay na saad nito sa kanya, pagkuway mabilis na piniksi ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Malayo ang mansion mula rito, Luciana, nagtitimping saad nito. I know. At wala akong pakialam. Get lost, anito at muling nagpatuloy sa paglalakad nito. Wala naman nagawa ang binata kundi ang sundan ito. Hindi niya naman maaaring pabayaan ito na mag-isang maglakad pauwi ng mansion. Hindi ka pa ba napapagod, Clyde? Maya-maya ay makahulugang tanong sa kanya ni Luciana. Kunot-noo naman siyang napabaling dito, habang sinasabayan pa rin ito sa paglalakad. Kung sabagay, kulang pa ata ang perang nakukuha mo mula sa papa, mabilis na dagdag nito na siyang nagpaigting sa bagang ng binata. Kailan kaya siya titigilan ng babaeng ito? Nagpipigil lamang siya sa kanyang sarili. Pero oras na mapuno siya, at masobrahan dahil sa mga paratang nito sa kanya. Ewan niya na lamang kung ano ang magagawa niya sa anak ni Don Ramon. Oh, look at your face. Bakit? Masakit ba matamaan ng katotohanan, Clyde? Enough. You're not funny anymore, Luciana. Mariing saad niya rito, kasabay ng mabilis niyang pagpigil sa braso nito, kung kaya't napahinto ito sa paglalakad. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa akin. But only one thing that I'm sure of, senyorita. Hindi ako magnanakaw kagaya ng ibinibintang mo sa akin, mariing saad niya rito, pagkuway mabilis itong tinalikuran. Iniwan niya ito sa gitna ng daan. Baka kung ano pa ang magawa niya rito at tuloy pati ang Don ay magalit sa kanya. Nagtungo siya sa planta, upang doon ay pahupain ang galit na nararamdaman niya sa spoiled brat na anak ng Don Cervantes. Hindi niya maipapangako sa sarili, kung ano ang magagawa niya rito sa susunod. Nagtitimpi na talaga siya. Mukhang hindi ata maganda ang araw natin ngayon, senyor ito. Anang Bricks. Isa sa mga tauhan sa planta, ngunit itinuturing niya na rin itong isa sa mga matalik niyang kaibigan. Kaklase niya kasi ito sa Maynila, noong nag-aaral pa siya ng kolehiyo. At siya mismo ang kumuha sa serbisyo nito para sa Santa Isabela magtrabaho. There's this little spoiled brat who always ruined my day, aniya. Huhulaan ko, this little spoiled brat called Luciana, am I right? Kunwari ay tanong pa nito sa kanya. Napapabuntong hininga na lamang ang una, at nakapamulsang sumandal sa gilid ng kanyang lamesa, na nasa loob ng maliit na opisinang iyon. What should I do? Mukhang wala talaga siyang balak na paniwalaan ang mga sinasabi ko, anito at muling bumantong hininga. She's just a kid, bro. Maybe kapag nasa tamang edad na siya, maiintindihan ka rin niya, saad pa nito sa kanya. She's not a kid anymore, Bricks. Masakit na nga siya magsalita sa akin eh. Anito na parang bata na nagsusumbong sa kanyang kuya. Napangiti na lamang ang huli, pagkuway tinapik siya sa balikat niya. You can do it. I know. Ang mahalaga naman doon, alam ng Diyos na wala kang ginagawang mali, gaya ng mga ibinibintang niya sa'yo. Do you want a drink? Sa halip ay tanong niya rito. Treat mo, kunin ko lang sa sasakyan ko. Aniya at mabilis na lumabas sa kanyang opisina, para bumalik sa kanyang kotse, at kinuha roon ang alak na dala niya mula sa mansion. Bandang 10:00 na rin ng gabi, nang makauwi si Clyde sa mansion ng mga Cervantes. Tulog na siguro ang lahat, dahil nakapatay na ang mga ilaw sa unang palapag ng bahay. Nagtungo siya sa kusina, para kumuha ng malamig na tubig, bago tumuloy sa kanyang kwarto. Ngunit agad din siyang natigilan sa paglalakad, nang matano ang isang anino na nakaupo sa tapat ng mahabang hapag. Nakatalikod ito mula sa pinto ng kusina. Kung tama ang pagkakaaninag niya sa aninong iyon,
mula sa malamlam na ilaw na nagmumula sa labas ng bintana sa kusina. Si Luciana yun. Ano kaya ang ginagawa ng babaeng ito sa kusina? At hindi man lang nag-abala na buksan ang ilaw. Tanong ng isipan ni Clyde. Ba't gising ka pa? Antag na tanong niya rito. Halos mahulog pa sa kinauupuan niya ang dalagita dahil sa pagkabigla. You scare me to death. Naiinis na bulalas nito, habang nakahawak sa tapat ng dibdib nito ang isang palad. Bakit kasi hindi ka nagpapailaw dito? At isa pa, anong oras na bakit gising ka pa rin? May pasok ka pa bukas, aniya sa dalagita pagkuway binuksan niya ang ilaw sa loob ng kusina. Mabilis na tumaas ang isang kilay ni Luciana at inirapan siya. So, now you're acting like my dad. Or maybe my big brother. Mabilis na napatiimbagang ang binata pagkuway humugot ng malalim na paghinga, at pinakawalan iyon sa ere. Tinitigan niya ng matamon ang dalagita, habang nakatingala ito sa kanya mula sa kinauupuan nito. Go to your bed, spoiled brat. Ang tanging nanulas sa kanyang bibig, bago nagtuloy sa tapat ng refrigerator, para kumuha ng tubig niya at lumabas na rin ng kusina.